calling, and you told me who I am. I know. I'm yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Diyos. Amen. Ilang panahon ka mula ngayon, ha? Sila ng tatay dito sa unahan para magsalita ng salita ng Diyos. Ilang taon ka mula ngayon? Maaaring yung taon na yun, kalahating taon na lang mula ngayon. Walang imposible sa Diyos. Sila mga kabataan noon, walang alam ngayon, binigyan sila ng karunungan ng Diyos para parangalan ng Diyos. Amen! Tayo ng babae, ang kanilang lalaki, sa susunod, buong kalalakihan na, ha? Ano kaya masasabi ng mga magulang na yan? Na ang mga anak nila pinararangalan ng Diyos? Dapat sila ng mga magulang ang mga unang parangalan ng Diyos para ang mga anak nila sumunod. Nasaan ba yung iba? Wala na.
Amen! Simple lang. Bakit kayo narito? Tinawag kayo ng Diyos. Amen! Tinawag kayo ng Diyos para iligtas ng Diyos. Iligtas sapagkat hanggang ngayon ay patuloy pa rin kayo sa pagkakasala. Kahit alam ninyo na si Jesus ay napako sa krus at iniligtas na kayo, patuloy pa rin ang tao sa pagkakasala at patuloy ang tao sa paglayo sa Diyos. Ganun pa man, kahit ang tao ay patuloy na lumalayo sa Diyos, patuloy naman ang paglapit ng Diyos sa tao. At kailangan ng Diyos ang manggagawa. Anong ibig sabihin ng manggagawa? Kailangan ng Diyos ng taong gagawa para sa Diyos. At isa kayo sa mapapalad na tao na tinatawag ng Diyos ngayon para maging manggagawa niya sa pagdadala ng maraming kaluluwa sa paanan ng Diyos. Tatanggi ba kayo? Tatanggi ba kayo sa panawagan ng Diyos? Na kayo ay iniligtas na ngayon ng Diyos at kapag kayo'y tumanggap na ng kaligtasan, kayo ay meron ng kakayanan na makapagligtas din ng mga taong wala pa sa kawan ng Diyos. Kaya kung tinatanggap ninyo ang bagong hamon sa buhay niyo, na kayo ay maging manggagawa ng Diyos, babalik kayo rito, may kasama kayong bago. Isang bagong nilalang na namumuhay sa kasalanan na hindi alam kung saan ang punta. Kapag tinala nyo rito, wala na kayong gagawin. Uupo kayong kasama ng bagong dala nyo. Sapagkat Diyos na ang bahalang mangusap sa kanila. Kagaya ninyo, noong bagong dating kayo rito, umupo lang kayo at nakinig kayo, nagbigay kayo ng time at panahon sa Diyos. Subalit ngayon ay narito na kayo at naliliwanagan na kayo. Kaya patuloy kayong magliwanag. Ang liwanag na yan ay hindi sa inyo, binigay lamang ng Diyos sa inyo. Kaya ipamahagi niyo rin ang ilaw na dala nyo ngayon. Huwag niyong itatago yan. Ipaalam niyo sa iba na mayroon kayong dala-dala. Ang Diyos na siyang lumikha sa lahat ng bagay. Huwag niyong ikahiya yan. Sapagkat ang sino mang ikinakahiya ang Diyos, ikahihiya din ang Diyos sa takdang panahon. Subalit sino man nagpaparangal sa Diyos at sino man nagtataas sa pangalan ni Jesus ay itataas din ng Diyos sa takdang panahon. Simple lang, isang umaga kanina, ngayon ay anong oras na? Umaga pa rin ba? Bawat araw na gagawin ng Diyos sa inyong buhay ay tunay ngang maliwanag. Walang kadiliman. Kahit sumapit ang dapit hapon o magdilim man ang gabi, liwanag pa rin yan sapagkat ang Diyos ang kasama nyo, tunay na kaliwanagan. Matutulog lang kayo sa gabi sapagkat nagpapahinga ang pisikal nyong katawan. Subalit kahit natutulog kayo, nililiwanagan kayo ng Diyos, binabantayan kayo ng Diyos. Ang Diyos ay